Anak ko, tapos na ang iyong pagdurusa. Marinig mo ang salitang ito ng malalim sa iyong puso ngayong sandali. Hindi ito pangako na ang lahat ay magiging perpekto. Ito ay isang katotohanan na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo ngayon, sa gitna ng lahat ng iyong tanong, sa gitna ng lahat ng iyong takot. Tapos na. At ngayon, anak ko, tanggapin mo ang aking biyaya. Alam mo kung ano ang nakakagulat. May mahigit 5,000 taon nang sinasabi ng mga tao na ang pagdurusa ay bahagi ng kanilang espiritual na paglalakbay. 5,000 taon. At ngunit sa lahat ng panahon na iyon, ang mensahe na ito mula sa Diyos ay nananatiling pareho. Hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagsasabi na magpatuloy ka sa paghihirap. Ang Diyos ay nagsasabi na tapos na. At ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang iyon ay nagbabago ng buhay. Pero ikaw, nandito ka ngayon dahil ang iyong puso ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang iyong puso ay nagsasabi na ang pagdurusa ay patuloy pa. Ang iyong puso ay nagsasabi na hindi mo deserve ang kapayapaan. Ang iyong puso ay nagsasabi na kailangan mo pang magbayad ng utang na hindi mo ginawa. At gusto kong tuklasin natin ngayon kung bakit ang tinig na iyon ay hindi ang tinig ng iyong ama. Mayroon kaming kaibigan na si Rodolfo. 40 taong gulang, may pamilya, may trabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ngunit ang Rodolfo ay may isang lihim na dala araw-araw. 2 taon nang nakaraang, gumawa siya ng isang pagkakamali sa kanyang negosyo. Isang desisyon na hindi naman kriminal, pero isang desisyon na nagdulot ng pagkawala ng pera ng iba. Ang desisyon na iyon ay hindi naging balita, walang pulis, walang korte. Ngunit para sa Rodolfo, parang may pulis sa loob ng kanyang isipan na araw-araw ay nagsasabi ng isang mensahe. Ikaw ay hindi mabuti. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Ikaw ay dapat magdurusa dahil ito ang iyong kasalanan. 2 taon. Rodolfo ay pumunta sa simbahan bawat linggo. Sumulong sa karera ng Diyos. Ngunit ang karera ay naging isang lugar kung saan siya ay naghahanap ng paraan upang magbayad. Ang pagpapahayag ay naging isang listahan ng mga bagay na dapat niyang ipakita sa Diyos upang ipakita na siya ay nag-iiba. Ang biyaya ay nagsimulang magmukhang isang transaksyon. Magdurusa ng sapat at maaari kang maging mabuti ulit. Magbayad ng sapat at maaari kang maging karapat-dapat ulit. Isang umaga habang naghahanda siya para sa trabaho, narinig niya isang sermon sa radyo. Ang pamilyar na boses ng isang pari na nagsasalita tungkol sa pagpapahayag. Ngunit ang sermon na ito ay naiiba. Ang pari ay nagsabi ng isang bagay na hindi narinig ni Rodolfo dati. Ang pari ay nagsabi, ang Diyos ay hindi nag-iwan ng iyong kasalanan nang walang bayad. Ang Diyos ay nagbayad na. Ikaw ay hindi na kailangang magbayad ulit. Ang pagdurusa na iyong ginagawa ngayon ay hindi para sa Diyos. Ito ay para sa iyo. At ang Diyos ay nagsasabi na tapos na. Rodolfo ay tumigil. Ang kanyang mga kamay ay tumitigil sa pagbibihis. At para sa unang pagkakataon sa 2 taon, ang tinig sa loob ng kanyang isipan ay tumitigil din. Parang tunog ng radyo na biglang iniwan. At ito ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Dahil alam ko kung nasaan ka. Alam ko na may isang bagay sa iyong nakaraan na hindi mo malampasan. Maaring ito ay isang pagkakamali na gumawa ka. Maaring ito ay isang pagkakamali na ginawa ng ibang tao laban sa iyo. Maaring ito ay isang pagkakataon na hindi mo kinuha. At ngayon ang buhay ay mukhang ibang-iba. Maaring ito ay isang relasyon na nagsama, isang kalusugan na hindi bumalik, isang pangarap na hindi natupad, isang pagkawala na sobrang malalim. At ikaw ay nagsimulang magtanaw, bakit ito nangyari sa akin? Ano ang dapat kong gawin upang maging mabuti ulit? Ano ang dapat kong magbayad upang makamit ang kapayapaan? At ang iyong puso ay nagsimulang magdurusa hindi lamang dahil sa kaganapan, kundi dahil sa naniniwala kang ito ay iyong kasalanan na ito ay nangyari. Pero marinig mo ito, ang Diyos ay hindi nagsasabi na magpatuloy ka.
Ang Diyos ay nagsasabi na tapos na ang pagdurusa mo. Hindi ito nangangahulugan na ang problema ay nawala. Hindi ito nangangahulugan na ang sakit ay hindi na maramdaman. Nangangahulugan ito na hindi ka na mag-iisa sa iyong pagdurusa. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo, "Anak ko, hindi mo dapat dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Hayaan mo ibigay mo ito sa akin. Tapos na iyong pagdurusa. Tanggapin mo ang aking biyaya. Gusto ko kang tanungin ngayon, at ito ay para sa iyo lamang, para sa iyong puso. Mayroon ka bang pangalan? Mayroon ka bang taong mahal mo na nangangailangan din ng mensaheng ito? Mayroon ka bang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang tao na alam mo ay nag-iisa sa kanilang pagdurusa at naniniwala na ito ay kanilang kasalanan? Kung mayroon, ilagay ang kanilang pangalan sa aming mga komento. Ilagay ito dito, sa puso ng aming komunidad, at habang nag-usap kami, ang aming panalangin ay magiging para sa kanila din. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa kanila. Ang biyaya na ito ay sapat para sa lahat. Dahil ito ang tunay na biyaya. Hindi ito isang bagay na kailangan mo ng malaking gawain upang makatanggap. Ang biyaya ay hindi isang premyo. Ang biyaya ay isang regalo. At ang mga regalo ay tumatanggap, hindi binibili. Ang mga regalo ay tinatanggap ng may bukas na kamay, at ang bukas na kamay ay nangangahulugan na kailangan mo munang ilabas ang iyong mga dako. Kailangan mo munang ilabas ang iyong mga dako. Ang mga dako kung saan mo sinusumbat ang iyong sarili. Ang mga dako kung saan mo sinasabi na hindi mo deserve ang kapayapaan. Ang mga dako kung saan mo sinasabi na ang iyong kasalanan ay mas malaki kaysa sa iyong Diyos. Ang mga dako na ito, anak ko, hindi sila mula sa Diyos. Ang mga ito ay mula sa ibang lugar. At ang Diyos ay nagsasabi ngayon na tapos na. Nakaaliw na marinig ang mga kwento ng mga taong nag-iwan ng kanilang dako. Nakakaaliw na marinig kung paano nagbago ang kanilang buhay nang hindi na sila nag-iwan ng pagkakamali ng may kasamang pagdurusa. Nakakaaliw na marinig kung paano nagsimulang lumakad sila ng mas mabilis dahil ang kanilang puso ay mas magaan. Nakaaliw na marinig kung paano nagsimulang tumawa sila ulit, tunay na tuwa, hindi lamang sa mga panlabas na bagay kundi sa loob, kung saan nanggagaling ang tunay na saya. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ang pinakamagandang bahagi ay na hindi ito kailangan na maging perpekto. Ang Diyos ay hindi naghihintay para sa iyo na maging perpekto bago siya magbigay ng biyaya. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa iyo ngayon habang ikaw ay nandito sa iyong mga tanong, sa iyong takot, sa iyong pagdurusa. Ang Diyos ay nagsasabi, "Anak ko, hindi mo alam kung paano ito gagawin. Hindi mo alam kung paano mo iiwan ang iyong kasalanan. Hindi mo alam kung paano ka magiging mabuti ulit. Pero alam ko, at ito ang aking biyaya. Ito ay para sa iyo." Ngayon, nais ko na magsama tayo sa isang panalangin ngayon. Hindi ito isang formal na panalangin. Ito ay isang panalangin na parang usapan lamang sa Diyos. Parang nagsasalita ka sa isang kaibigan na nandito sa iyo. Parang ang Diyos ay nakatuon lamang sa iyo at walang iba sa mundo kundi ikaw at siya. Ama, marinig mo kami ngayon. Nandito kami. Ang iyong mga anak nagdadala ng mga tanong na hindi malulutas ng mundo. Nagdadala kami ng mga pagkakamali na hindi namin makakalimutan. Nagdadala kami ng mga pagkawala na hindi makakalimutan. Nagdadala kami ng mga takot na tumatagos sa gabi. Ama, marami kaming dala. Ngunit nandito kami dahil narinig namin ang iyong tinig. Narinig namin ang iyong salita, natapos na iyong pagdurusa. At kami ay nagsasabi sa iyo ngayon na lubos na naniniwala kami. Naniniwala kami na ang iyong biyaya ay sapat. Naniniwala kami na ang iyong pagmamahal ay mas malaki kaysa sa aming kasalanan. Naniniwala kami na ikaw ay nandito para sa amin, hindi upang magbigay ng parusa, kundi upang magbigay ng kapayapaan. Ama, tulong kami na ilabas ang aming mga dako.
Tulong kami na malampasan ang aming pagdurusa. Tulong kami na tanggapin ang iyong biyaya na parang mga bata na walang mga katanungan, na walang mga kondisyon. Ama, gusto naming maramdaman ang iyong kapayapaan. Gusto naming marinig ang iyong tinig na nagsasabi na mahal mo kami, kahit sino kami, kahit ano ang aming nakaraan. Ama, hayaan kaming maramdaman ito ngayon. Amen. At ngayon, anak ko, nais ko na isipin mo ang isang bagay. Nais ko na isipin mo ang sandaling ito. Ang sandaling ito kung saan nakikinig ka sa mensaheng ito. Ang sandaling ito ay hindi pagkakataon. Ito ay isang tawag. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo. Ang Diyos ay nagsasabi na tapos na ang iyong pagdurusa. At ang tanong ay, tatanggapin mo ba? Ang pagsagot ay hindi kailangan maging komplikado. Ang pagsagot ay maaring maging kasing simple ng isang desisyon. Isang desisyon na sabihin, hindi na ako magdadala ng iyong dako. Hindi na ako magbabayad ng utang na bayad na ng aking Diyos. Hindi na ako magdudurusa dahil sa aking kasalanan. Magsisimula akong magtiwala. Magsisimula akong tumanggap. At kung handa ka na, nais ko na gawin mo ang isang bagay. Nais ko na magsulat ka na isang salita sa aming mga komento. Isang salita lamang na kumakatawan sa iyong desisyon. Maaring ito ay tapos, o tanggapin ko, o salamat, o kahit anumang salita na nararamdaman mo na tumutugma sa iyong puso. Ilagay ito dito. Hayaan itong maging patunay, hindi para sa amin, kundi para sa iyo, na ang iyong puso ay nagsimulang magbago. Dahil ito ang katotohanan. Ang biyaya ay hindi nangyayari sa iyong isipan. Ang biyaya ay nangyayari sa iyong puso, at ang iyong puso ay kailangan na marinig ang mensaheng ito. Ang iyong puso ay kailangan na malaman na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo ngayon sa gitna ng lahat na tapos na. Tapos na ang iyong pagdurusa. Tanggapin mo ang aming biyaya. Nais ko rin na sabihin sa iyo na ang aming channel ay puno ng mga mensaheng katulad nito. Bawat linggo, nagdadala kami ng isang bagong panalangin, isang bagong kwento, isang bagong liwanag para sa iyong puso. Kung gusto mo na patuloy na makatanggap ng mga mensaheng ito, kung gusto mo na hindi ka mag-iisa sa iyong paglalakbay, mangyaring mag-subscribe. Mag-subscribe upang ang bawat linggo makarating sa iyo ang biyaya. Makarating sa iyo ang pag-asa. Makarating sa iyo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo na mahal ka niya. At bago ka umalis, nais ko na magtanong. Nais ko na sabihin mo sa akin sa aming mga komento kung ano ang nangangahulugan ng mensaheng ito sa iyo. Kung paano nag-iwan ito ng marka sa iyong puso. Kung may pangalan ka na nais mong idagdag sa aming panalangin. Kung may salita na gusto mong ibahagi. Ang aming komunidad ay nandito upang makinig. Ang aming komunidad ay nandito upang maging bahagi ng iyong paglalakbay. Dahil ito ang aming misyon. Hindi kami nandito upang magbigay ng mga sagot na madali. Nandito kami upang maging kasama mo sa iyong mga tanong. Nandito kami upang sabihin sa iyo na hindi ka mag-iisa. Nandito kami upang magdala sa iyo ng mensahe ng Diyos na tapos na ang iyong pagdurusa. Anak ko, marinig mo ito ng malalim sa iyong puso. Ang Diyos ay nagsabi, tapos na ang iyong pagdurusa. Ngayon, tanggapin mo ang aking biyaya. Salamat sa iyong pakikinig. Maraming biyaya sa iyo.